せます。ダウンだ。オッポーだ。Matapos nga po ang mga pagkatalo ng mga pambato nating mandirigma pagdating sa boxing sa kamay ng mga Hapon na boksingero, ay tila naubos na at nawalan na ng kasalukuyang world champion ang bansang Pilipinas. Subalit ganun pa man ang nangyari mga idol, ay may mga nagbabalik at bagong usbong na gumagawa ng ingay sa larangang ito. Mga nagsusumikap at puspusang nag-eensayo para maibalik ang mga titulong nawala sa kamay ng mga magigiting nating mandirigma at makapagbigay muli karangalan at muling katakutan ng bansang Pilipinas kung saan nandirito ang mga tunay na halimaw pagdating sa sports na boxing. Kaya naman ngayong taong 2024 ay magpapasiklab ang mga pambato nating Pinoy, tulad na lamang ng pambato natin sa minimum weight division, si former WBO minimum weight world champion na si Melvin Jerusalem. Magawas na yun! Kung saan ito ay nakatakdang makipagbakbakan sa International Conference Hall, Nagoya, Japan, ngayong darating na March 31, 2024. Ito ay kontra sa undefeated fighter ng bansang Japan na si Yudai Shijoka na may kartadang 8 panalo, 5 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Susubukan ng ating kababayan na agawin at iuwi ang hawak na titulo ng Hapon na WBC World Minimum Weight Belt. Kasabay nga po ng laban ni Melvin Jerusalem ang isa pa nating pambato na si RR Andales, kung saan ay haharapin nito ang undefeated din na si Jinjiro Shijoka na may kartadang 10 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Sa April 13, 2024 naman mga idol, ay lalaban naman ang ating kababayan na Tubong Agusan del Sur at ang tinaguriang silent assassin ng Philippine boxing. Muli nating masasaksihan ang lakas ng mga kamao at knockout artist na si Miel Fajardo. August 15, 2023. Ito ang latest fight ng ating pambatong si Miel Fajardo kontra nga po sa angas ng Cebu na si John Paul Gabonilas. Sa laban nga po na ito ay hindi umubra ang angas ng Cebu sa silent assassin ng Philippine boxing. Dahil brutal nga po na winasak at pinabagsak ni Fajardo sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan si Gabonilas at nakuha ang bakanting OPBF light flyweight title. Bullshit! The bullshit! The bullshit!
Dahil sa angking lakas ng mga kamaon ng batang ito mga idol, ay mas marami pa nga pong mga boxing fans ang tumutok at nag-aabang sa muli nitong pag-akyat sa ibabaw ng lona. Ito ay kontra sa ipinagmamalaki na knockout artist ng bansang Thailand, ang experienced young fighter na si Tanong Saksimsri. May pambihirang kartada mga idol dahil sa edad lamang na 23 anyos ay mayroon na nga po itong 33 laban sa buong karera nito, na may kartadang 32 panalo. 30 dito ay talaga namang tinapo sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lamang. Talaga namang kinatatakutan at mayroon namang ipagmamalaki ang Thai fighter na ito dahil halos lahat nga po ng panalo nito mga idol ay talaga namang pinahalik sa lona at hindi na inabutan ng final bell. May napakataas na knockout percentage na 93.75 knockout ratio na mas angat ng bahagya sa ating kababayan na may 90.91% knockout ratio. Siguradong marami ang tututok, walang kukurap kapag itong dalawa na ang nagharap, parehong knockout artist ng kani-kanilang bansa. Mawawasak kaya ng ating kababayang si Miel Fajardo, ang knockout artist ng bansang Thailand, at makapagtalang muli ng isa na namang impresibong panalo sa kanyang karera. At ang tinaguriang striker ng Philippine boxing na si Jason Bison sa darating na April 21, 2024, kung saan makakaharap nito ang isang undefeated fighter na Hapon na si Takeru Inoue na may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Ito ay magaganap naman sa Sumiyoshi World Center, Osaka, Japan. Kasalukuyang may kartada si Bison na 11 panalo, 6 dito ay tinapos nito sa pamamagitan ng knockout at may isang talo. He's slowing down a little bit because of those body shots. That's right. And Nutla is managing to keep up the pace. Nice work there, good combination by both the men and good, beautiful counter from Jason, but good body shots From by Nutla. Nutla. Good job from both boxers. Trading some heavy punches. Oh, Heavy God. punches. Oh my God. Oh, my God. beautiful combination. Oh, big left hook. Oh, big overhand right, and that one connected. And you can see Jason felt that one. I was telling you before, yeah? If Oh! Nutla keep... Jason Bison! 10回ダイナミックグローブメインイベントフライ級の10回戦後楽園ホール静けさの中につなげる左ジャブを磨いてきたという今日の話です。ナイス。いいパンチが当たりました。足をしていました。左のジャブをまた出していきます。現在はアクビ選手より、に有効なんで、アクビ選手徐々にいいパンチが当たり始めてますね。ここも左のボディです。右を大きく振ってきたバイソンです。山中さん、この有利や左当てる。展開的に今一方的になってますから。左ジャブっていうのもどんどん出してもいいと思いますね。はい。距離を詰めていきます。ナイスボディ。あ、効きましたよ。いい左のボディが入った。もう効いていきたいですね。さあ下がってボディ。いいボディが効いた。さあ残り12秒。さあ世界前哨戦。岡山のジムから初めての世界チャンピオンへ世界の頂に近づくために。同戦初防衛になります。山中力赤い部分です。長谷川さん、ジェイソン・バイソンが悪意戦とは全く違う感じで出てきてますね。今日はちょっと好戦的ですよね。出てきてますね。長谷川さん、山中理也の方は基本的にこう距離をうまく取って戦うタイプですよね。そうですね、距離を取ってフットワークを使って、この足でフェイントをかけながら戦う選手ですね。非常にフェイントがうまい選手ではあります。大きく振ってきましたジェイソン・バイソン。でも山中選手からよく山中理也は見えているようですね。見えてますね。しっかりと足で外しながら、うまく戦えてますよね。ここでいい左のジャブを出していきました。相手のジャブはもらわない位置です。これは右、ちょっと中に入ってきたジェイソン・バイソン。ジェイソン・バイソンも大きく振ってきます。パンチやっぱありますね。だからそこはやっぱ注意して戦いたいですね。立ち上がりからちょっとエンジンはかけ気味に来ています。挑戦者のジェイソン・バイソン。でもその侵入は許さない山中の距離感です。ちょっと左のジャブをダブルでつくような形でジェイソン・バイソン入ってきました。ちょっとタイミングを変えてきました。1ラウンド目なんで
アッパーから左お互い慎重ですけど、緊張感のあるいいラウンドですよね、はいお互い。これも近くなったら頭を中に入れてもっと距離を潰してきました山中リーダーです。もともとは長谷川穂積さんに憧れて、もう中学生ぐらいですね、14歳ですか、新成人の門を叩いて覚えてます。覚えてますね。自分来た時はまだ本当に子供14で、ですもんね。で大阪の遠いところから神戸まで通ってましたね。そうでしょうね。ジャブのタイミングですね。いいですね。紐かい出会いからそこから積み上げてきた山中慎介さん、もう新成人で積み上げてきたものがあるわけですね。ここも足を使って左のジャブをつきます。もうね、このジャブが当たり出したら完全に山中選手のペースになるんですよ。ジェイソンとしてはこのジャブをできるだけ外すかブロッキングして、顔ではもらいたくないですよね。やっぱりこう細かいパンチでも顔でもらい続けていると中大と効いてきちゃいます。ダウンだ。オッパーだ。ちょっと一瞬の隙を突かれました。これはちょっと効いているぞ。ちょっとびっくりした表情だ。効いている効いている。ダメだ。Sila mga idol, ang mga Pinoy na papalapit na ang mga laban. Kaya naman ating suportahan ang magigiting nating mandirigma para makapag-uwing muli ng pandaigdigang titulo at maiangat muli ang bansang Pilipinas sa larangang ito. Sa tingin nyo mga idol, sino-sino pa kaya ang may kakayahang maging world champion ngayong 2024? Paki-comment lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po at God bless.